So, welcome guys sa ating market update. So, the date ay June 9, no? So, review natin yung previous week kung ano nangyari. So, may tingnan natin ano nangyari sa gold, USD, and sa Nasdaq. So, tingnan natin dito sa gold market, no? Ano nangyari last week? So, meron tayong NFP, no? Non-farm payroll data report nung Friday. So, nangyari lang yan every first Friday of the month, no? Yung NFP report. Nakita natin dito may bias dito tayo na adaptive bias, no? If yung NFP is exceeded sa expectation, nakita nga natin na yung data report ay higher than forecast, no? Yung target natin dito is yung 180k para maging bearish bias tayo sa gold and bullish bias naman sa USD, no? So hindi siya na-hit pero nag-exceed pa rin sa expectation, and dahil rin dun sa optimism ng market, no, dahil sa meeting nila ng US at China, no. Kaya ayun yung main catalyst or main narrative kung bakit bumagsak yung gold dito, no. Nakita natin yung bias natin dito, if mag-break below or mag-hold below dito sa 3360 key level natin, so makita natin possible mag-pull back lower, nangyari na siya. Then kaninang umaga nung Monday nag-pull back higher naman siya. Nakita natin, nag-hold siya dito sa minor key level, no. So normal lang yung pullback move na yan, no. So pero yung main narrative natin is bearish pa rin as long as mag-hold below dito sa key level, no. Siguro maghanap lang tayo ng setup na pullback higher, halimbawa diyan, no, for continuation ng bearish move so called, no, if mag-continue yung sentiment from last week. So kaya always tayo mag-adapt, no, sa fundamentals and market sentiment. So prefer natin mangyari syempre yung pullback talaga sa 3360. Pero possible mangyari pero sa fundamentals na yun is unlikely siya mangyari, no. Siguro magre-retest siya hanggang dito, hanggang bullish move, then dito makita natin yung possible rejection sa minor key level. Then if titingnan natin yung higher time frame guys sa monthly, so kaninang umaga nung Monday for this week, no, nag-create siya ng lower wick sa monthly time frame, no. So if bullish bias tayo sa gold, no, so gusto natin makita yung pag-form ng lower wick sa monthly time frame. Makita natin may lower wick diyan na maliit lang. So possible if mag-continue yung bearish move, no, possible mag-flip pa yan ng bearish. So yun lang ang possible mangyari, no, sa gold. So as of now ganyan yung bias natin. Then sa USD naman nakita naman natin na nagkaroon ng bullish move, no. Makita natin dito sa daily. So nagkaroon siya ng bullish move. Then if mag-hold above to, itong 98.99 key level, so potential mag-bullish move yan. So katulad nung nangyari nung previous week, no, nung last month May 27, bullish bias tayo as long as mag-hold above dito sa key level. Nakita nga natin possible mag-hold to. As long as malakas pa rin yung bullish momentum sa USD. Then sa Nasdaq, tingnan natin. So same pa rin bias natin dito, bullish bias, no. Ayan, same pa rin. So possible i-retest na yung key level sa taas, no. Malapit na ma-hit yan sa 22k. Makita natin dito sa
Nasdaq sa trading system natin, makita natin nagkaroon ng buy signal dito, no? Then rejection sa key level, hold above sa key level, makita natin diyan. Then yung trading system natin mayroon palang bagong tools, no? So ito yung hard time frame candle, makita natin yung formation and structure ng candlestick sa hard time frame kahit na nasa lower time frame tayo. So right now nasa 5 minutes time frame tayo. So nakikita natin yung recent price action, recent formation ng candlestick sa higher time frame, no? Ito yung 15 minutes time frame, yung apat na yan. Ito yung naman yung H1 time frame, 1 hour time frame, and yung sa dulo naman yung daily time frame. So yung nangyari na yun sa Nasdaq, no, nag bullish move na. Yung sa gold, ganun rin, no? So kanina may trade tayo kanina sa gold. Natin dito. Makita natin yung recently sa 1 minute time frame tayo, by signal, then may key level dito nag-hold above, then nag-hold above dito sa key level, then makita natin dito sa hard time frame candle is nagkaroon ng rejection sa key level, no? Yung lower wick na yan is rejection, no? Ni-reject ng market or yung price yung level na ito. Kaya nakita natin nag-bullish move sa gold. So pakita ko sa inyo yung trades natin kanina. So yung mga trades natin, nilalagay natin yan sa trading journal, no? So hindi ko lang nalalagay lahat ng trades ko dito. Dito yung recently nag-sell tayo. Yan. So nag-echo pa rin ba? May echo ba, guys? Wala naman sa'yo. Kung baka sa'yo lang yung echo, check mo yung ano headset mo, baka pwede mo inaan yung volume, baka doon nang galing yung echo, or gumamit ka ng earphone or headphone para hindi mag-echo yung sound natin. So balik tayo dito sa trading system, yung paano tayo nag-trade. So yung main reason kung bakit tayo nag-trade dito, makita natin sa lower time frame sell signal. Since scalper tayo, scalping meaning mabilis na trade, yung trades natin, yung duration ng trades, kadalasan umabot lang siya ng minutes to ilang oras. Kaya nga siya tinawag na scalping, no? Then yung mga pip movement naman, depende sa galaw ng market natin i-trade mo. Halimbawa sa gold, since malaki yung volume, then mas malaki yung pip movement. So mas mataas yung pips na pwede natin i-take profit, no? Halimbawa dito, napag-take profit tayo dito ng 60 pips ata. Kalimutan ko kung ilang profit nito. So 60 pips take profit, sell ka dyan, then set mo yung stop loss mo 20 to 30 or 40 pips, no? Yung stop loss mo, na if tumaas yung market, then may hit yung stop loss mo. Since hindi siya tumaas, dahil nga yung bias natin dito sell, nakita natin dito may key level sa taas, di ba? So yung price dito nagkaroon ng rejection, no? And break below dito sa key level. So dalawang key level, no? Confirmation natin na bearish bias, no? Lagay natin price reject key level, no? Or price hold below key level, no? Kaya tayo naging bearish bias. So ayun yung mga confirmation natin gamit yung key level sa trading system. So, yung mga key levels dito is automatic siya lumalabas gamit yung system natin sa MT4. So hindi siya katulad dun sa trading view na kailangan mo i-manual plot, no? So dalawa yung key levels na gamit natin, yung manual sa trading view. Yung sa manual naman based yun sa historical key level, no? Based on hard time frame talaga yung mga major key level natin. Dito naman sa trading system, more on daily key level siya dahil everyday nagbabago yung mga key levels natin. So makita mo dito yung setup natin, kaya tayo nag-sell, bearish bias tayo dahil
yung price nire-reject yung key level, yung price is nag-hold below sa key level, no? Nakita natin nag-bearish move. Nakita natin yung entry natin nandito. Nag-exit tayo, nakikita niyo yung kulay red, exit yan, ay yung kung saan tayo nag-exit ng trade. Then, nandito rin yung key level sa baba. Nakita natin dito may key level, no? So, yung key level guys, pwede natin gamitin yan as exit strategy, no? Pwede gamitin natin yan kung saan iset natin yung take profit, kung saan tayo mag-exit ng trade. So, halimbawa napag-sell tayo sa taas, then pwede tayo mag-exit ng trade dito. So, bakit tayo mag-sell dyan? Yung first reason dahil possible mag-pull back higher and pull back pataas, no? Sa key level na ito, 'di ba? So ayun yung pwede mangyari kaya maganda mag-exit ang trade dito. And dito sa higher time frame candle, makita natin nag-exit tayo dito sa lower wick ng H1 candle, no? Nakita mo nagkakaroon ng rejection sa key level, no? So pakita ko sa inyo yung sample trade diyan. Yes, MT4 lang yung ginagamit natin. Then dito makita natin yung aftermath ng sell natin, no. So makita natin nakapag-exit tayo ng trade dito. Then nakita nga natin 'di ba nag-hold above siya sa key level. Then nagkaroon ng rejection, no, dito sa higher time frame candle, no. Sa 50 minutes time frame nagkaroon ng rejection dito. Sa 1 hour time frame nagkaroon ng rejection, no. Kaya possible mag-hold above diyan, no. Kaya nag-bullish move, no. So yung entry, yung exit natin is maganda, no. So yung mga gamit natin sa trading system, di lang natin siya ginagamit for entry kung kailan tayo mag-entry. Pwede rin natin siya gamitin as exit ng mga trades natin. Example ng trades. Makita natin dito yung mga ano natin, ano yung mga reason natin kung bakit tayo nag-enter ng sell. Sa gold, yung setup natin is pullback siya dahil against sa higher time frame trend which is bullish, no, sa gold, no. Market structure trending, yung trade natin sell, no, and session kung kailan tayo nag-trade, New York session 8 PM, no. Then ano yung fundamentals kung bakit tayo nag-enter ng trade. So yung narrative ng market at the moment is yung trade tension optimism, no. Kaya nga bumaksak yung gold last week and recently. So nag-pull back higher lang siya ngayon. Then sa key levels naman, nag-hold below siya sa key level. Then confirmation natin sa trading system, OS level or oversold level. So ayun yung ano natin, no, kung ano yung bias natin, confirmation kung bakit tayo nag-sell sa trades natin, no. So maganda i-journal yung mga trades natin dito para makita nyo yung kung paano kayo nagte-trade, no. Kung ano yung mga confirmation nyo, kung ano yung mga fundamentals, kung ano yung timing, no. Kung anong oras kayo madalas nagte-trade. Kung makikita nyo dito is kadalasan New York session tayo nagte-trade. Bakit? Dahil kadalasan sa New York, dun madalas yung may galaw or movement sa market dahil may volume, no, volatility, mayroong mga economic data report, mga economic news, no, during this time. Kaya kung makita nyo sa trading system natin, so may interval yan, no. Kung makikita nyo dito, so itong interval na yan, ito yung start of New York Open, then mag-e-end yan mamaya. So, ibig sabihin, if napag-trade ka within this time period, no, interval, sabihin, New York Open, so may volume yung market, no. Halimbawa dito during sa Asian market open, may interval rin yan. Nakita mo nag-bearish move siya. So, magte-trade tayo doon kung saan merong volume ang market. Then sa fundamentals naman nakita natin dito kaya bumagsak ang USD dahil puro negative data report sa USD, no? Kaya USD bearish sentiment, no, since previous month, no, nung March pa ito, mga data na to. Then mga timing kung kadalasan mga gabi na tayo nagte-trade. And mga market na trade natin is Nasdaq, gold, Bitcoin, no. So ayun mga paano gamitin yung trading journal natin, dapat nag-journal tayo.
Ayun yung market update natin, no? Sa gold, ulitin natin, bearish bias tayo as long as mag-hold below dito sa key level, no? So, possible mag-pullback higher yan hanggang dyan sa price na yan, no? Depende kung ano yung reaction ng price, kung mag-hold yan, i-retest yung 3360. If hindi naman, possible mag-pullback lower. So, wala pa tayong masyadong yung trade idea natin, wala pa siya tayong idea, no? Since nandito tayo sa pullback lower, no? So pwede mo siya i-scalp trade muna or day trade, depende kung ano yung nakita mong analysis, kung saan ka magti-trade, no? So wala pa siyang masyadong wala pa siya sa key level natin. So dalawa yung key level natin dito is yung 3360 and 3270. So yung price is currently malayo sa key level, no? And sa USD naman, ganun pa rin, bullish bias as long as mag-hold above dito sa 98.990. So USD index to, ah. So pwede mo siya i-trade sa Euro USD, Pound USD, USD Yen, no? So bullish yung USD, ibig sabihin bearish tayo sa Euro USD, Pound USD, bullish naman sa USD Yen. So makita nyo yung correlation ng USD index or DXY sa mga currency pairs na USD pairs. And sa Nasdaq, so same pa rin naman dito, bullish bias. So ayun lang sa market update natin. So any more question regarding sa trading natin, no, market update. So saan kayo nag-journal? So Notion app, no, website siya. Libre lang siya, guys. Pwede kayo gumawa ng sarili nyong journal or pwede nyo copyin yung journal natin, no. So ayun yung setup, no. Madali lang naman gawin yan. Pwede nyo panoorin yung mga previous market update natin sa Facebook, no, and sa YouTube. So pwede mo panoorin yung June 3 and June 5 or yung previous market update ng previous month. Then sa Discord naman, panoorin nyo yung sa educational channel, panoorin nyo yung trading system and T5 guide, no, if nagdi-trade ka sa phone, intro to fundamental course, and if baguhan ka pa tala is panoorin yung trading basics. So aralin nyo lang yung mga free, mga libreng educational webinar. So ay lang sa market update natin.